Jewel, sa ating bansa, sa pagsugpo ng krimen, talagang malaki ang tulong na inaibibigay ng kumbaga ng mga volunteers, ng mga mamamayan mismo. Kasi kumbaga, isusumbong mo yan, tapos yun ang makakatulong sa mga pulis natin para mahuli na nga yung mga, talagang may mga salarin. Kaya ngayong umaga, maswerte tayo at pag-uusapan natin yan kasama ang chairman ng VACC, si Sir Martin Dino. Siyempre, suki na sa atin si Sir Martin. Sir, welcome back sa Good Morning, Boss. Good morning sa ating mga milyong tagapanood at natutuwa ako dahil pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importante ngayon sa ating lipunan. Yes. So siguro simulan po muna natin yung ating usapan sa yung mga about crime muna talaga. Ngayon alam natin na parang iba-ibang klaseng crime ang meron ang na-experience natin. So kumbaga sa VACC, paano po ba't kayo nakakatulong para nga masog po itong krimen na tinatawag natin? Siyempre, gumagawa tayo ng panukala. No? Kamukha nga ngayon, nalulungkot nga tayo na talagang araw-araw merong pinapatay dito sa atin. Most especially yung tandem. Kaya ang nagiging kultura tuloy natin, parang meron na tayong in-expect kinabukasan, may papatay na naman. Parang nakukondisyon ang ating isip na talagang normal na sa Pilipinas ang may pinapatay araw-araw. Pero hindi dapat yan ang maging kaso. Ang dapat, kung may nababasa man tayong namamatay, ang namamatay itong mga kriminal, hindi itong mga law-abiding citizen. Ngayon, bumalik na naman yung paggagahasa sa ating mga, lalo na yung mga musmos, kung saan pagkatapos gahasain ay papatayin. Maliban ito sa araw-araw nga na pinapatay ng riding in tandem. Okay, sir. Let's go direct to the point na. Sir, since nasabi nyo nga na patuloy na tumataas yung datos ng mga pinapatay na makabataan, mga ginagahasa. So ngayon, sir, umiinit na po yung usapin ukol sa death penalty. Ano po bang pagtanaw nyo dito? Ayun na nga nalulungkot tayo dahil ito nga ay natanggal nung time ni President Gloria Macapagal Arroyo, na sana kung ito ay nagtuloy-tuloy lang, baka maraming mamamayan na lalo-lalo na yung mga kriminal ay mag-iisip ng 2 beses bago sila pumatay ng tao. Dahil nung time na yon, nung naumpisan yung death penalty kay Leo Echegaray, nakita naman natin ang talagang pagbaba nitong kriminalidad, lalo-lalo na yung paghahasa at pagpatay. At ang nakakatuwa dito noon, nung time na meron death penalty, punta ka sa death row, makikita mo doon halos lahat ng mga nasa death row nagbabasa ng Biblia. Halos lahat ng nasa death row sumusunod sa patakaran ng batas dahil umaasa sila na pagka sila ay nakagawa pa ng maganda at nakita ng Bucor o yung Bureau of Prison, pwede silang ma-rekomenda na ang parusa ay bumaba sa habang buhay. Pero ngayon, makikita nyo, meron nagbatuhan ng granada doon sa loob ng death row. Tapos, imbis na yung ginagawa nila dati na gumagawa ng paraan para ipakita na ang kanilang pagbabago, ngayon hindi. Ang makikita mo, meron tatakas doon mismo sa loob ng death row. No? At saka meron pa na merong drug laboratory sa loob ng kulungan. Kaya nalulungkot nga tayo. At saka, ang sinasabi nga namin, hindi naman lahat ay bibitayin. Ang pinipili lang natin doon, pagka gumawa ka ng karumal-dumal na krimen, ibig sabihin, heinous crime. Ibig sabihin, isang pamilya, papatayin mo. Just like that. Tapos, halimbawa, itong mga karnaper, nakuha na yung sasakyan, papatayin pa yung biktima. Yes. Itong mga kidnapper, nakuha na ang ransom, papatayin pa. Ibig sabihin, way of life na nila ang pagpatay ng tao. Abay, teka, itong mga to, hindi na dapat mabuhay dito sa ating lipunan. Kamukha niyan, riding in tandem. Dati, ang nira-riding in tandem, yung mga mayayaman, no? Ngayon, hindi. Tricycle boy, matandang babae, estudyanteng babae, makikita mo, nag-withdraw lang sa ATM. Pagkatapos, aabangan na ng riding tandem, babarilin. Kinuha na nila yung pera, papatayin pa nila. Aba, teka muna, mag-isip-isip tayo. Meron tayong congressman at saka senador para gumawa ng batas na naaayon sa panahon. Kaya ngayon, sabi nyo nga, ang panahon,
lumalaganap ang patayan, ang panggagahasa, at wala na yatang sinasanto itong mga kriminal na to. Kaya dapat lang natugunan ng pamahalaan itong pagbabalik ng kamatayan na parusa para dito sa mga kriminal na wala namang ginawa kundi pumatay ng tao. Sir, so kumbaga kung isipin natin, ang nire-recommend natin ang death penalty para kumbaga ay magbigay ng justice kumbaga dun sa mga na gawa ng mali at mag-instill ng fear din kumbaga sa mga ibang may balak nga na maggumawa ng mga krimen. Yan ang ating gustong iparating, no? Una-una, hindi naman pagka nakumbik yan, papatayin agad. Alam mo naman, ngayon nga, mahigit 1,000 ang nandun sa death row noon. Pero 7 lang ang na bigyan ng parusang bitay during that time. At saka, ang pinararating nga natin dito, ito ay maging deterrent. Dahil sino ba ang tao na hindi natatakot mamatay? Lahat yan, meron tayong takot mamatay. Pero sa ngayon, kahit na ilan ang patayin mo, hindi ka mapaparusahan ng bitay. Halimbawa, yung nagpasabog ng bomba dito sa LRT, sa Luneta. Kung halimbawa at maulit yon, hindi mapaparusahan ng bitay. Yung gumawa nun. At saka isang pinakamasakit na nangyayari sa atin ngayon, alam natin na ang droga, yan ang ugat ng lahat ng kawalanghiyaan na pagpatay dito sa ating lipunan. Noong araw, pagka nahulihan ka na certain weight o yung sa droga, mabibitay ka. Pero ngayon, drug laboratory nang nahuli. Andun sila sa nasa kulungan, pero yung kulungan nila aircon pa. Kaya meron dyan isang building na para lang doon sa mga drug lord. Pero, pag Pilipino ang nahuli, pinagbitbit lang sa China, bitay. Pero sila dito, sinisira nitong mga drug cartel na to, hindi lang isang tao. Ang sinisira nitong mga drug lord na dayuhan pumunta sa Pilipinas, nagtayo ng drug laboratory, lahing Pilipino. Dahil ang biktima dito, yun. Milyong bata, matanda, pamilya ang nagiging biktima nitong mga drug lord. Kaya nga sabi ko, i-identify natin kung sino-sino itong pwede nating parusahan ng bitay. Sa totoo lang, kung lang may bitay ngayon, dun sa plunder, kasi noon, pagka may 50 million ang ninakaw mo sa gobyerno, bitay ka na. Aba, di ubus na ang ating Senate at saka ang ating Congress sa dami ng kasong isinasampa sa kanila ngayon. Alright, sir. Since nabanggit nyo nga po yung usapin ukol sa droga, no, kasi alam naman natin na isa to sa mga elemento na talagang nakakapag-iba ng perception ng isang tao. So, mula po sa VACC, ano po ba yung plano nyo para masugpo po ito? Hindi, talagang unang-una, yung intensify natin yung ating campaign against illegal drugs. Kamukha nun, nung time namin, ang talagang laban sa droga ay wala sa, ibig sabihin, hindi matatapos pagka nahuli nyo na. Ang tunay na laban yan sa loob ng korte, pag sinabi ng judge na ikaw ay hinahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Kaya dito, ang BACC, dito kami sanay, na kung saan nagbabantay kami sa courtroom. Sinusundan nyo kumbaga, hindi after ng hulit, talagang nagsusupervise oo, kayo. Kasi tingnan mo pagka halimbawang nahuli na, may puwersa ang ating PDEA, ang ating kapulisan. Pagdating sa courtroom, meron ka na lang na witness. Si PO1, PO2. Siya na lang mag-isa doon. Wala na ang pwersa ng batas natin. Ngayon, pag nandun na siya sa courtroom, ito ang unang-unang binabribe ng mga nahuli. Halimbawa, bibigyan ka ng 10 million, mawala ka na, pati pamilya mo. Imagine, 10 million? Anong gagawin mo kung ikaw si PO1, PO2? Hindi ko mga to. So, tatanggapin mo. Ang ginagawa namin, pag nawala itong pulis na to, tawag agad kami sa Chief PNP. Sir, wala dito yung witness natin. Ilalabas namin to. Sumbong namin kayo sa good morning, boss. Diba? Ngayon, malalaman ng sambayanan na nawala itong pulis. Ngayon, ang susunod na ibabribe niyan, pag hindi nila nakuha yung witness, kukunin nila yung piskal, yung tagapagtanggol. Tapos, ayan, susumbong namin sa DOJ. At ang huling lalapitan nila yung judge. Pagka nagluloko ang judge, susumbong naman natin sa court administrator. By that, ang laki ng porsyento na natin sa korte, yung laban natin against illegal drugs. Pero ngayon, nawala na kasi ang tie-up namin sa PDEA.
Ngayon, aminado ang PIDEA na 50%, wala pang 50% ang ipapanalo nila sa korte. Bakit? Kasi nga, yung mga pangyayari na yung ebidensya, nawawala agad sa korte, pagkatapos nawawala ang pulis, yung ating witness, nababayaran ng mga piskal o yung prosecutor, nababayaran ng judge. Kaya madami na kami napatanggal na judge, madami na kami napatanggal na prosecutor, at saka siyempre nababantayan natin yung laban natin sa loob ng courtroom. Kaya talagang ngayon ang VACC talagang intensify kami sa ating kampanya against criminality. Yes. Sir Martin, siguro meron na lang tayong mensahe para sa ating mga boss para maging mas aware sila kung paano nga sila makakatulong in their own way para nga ma-avoid natin at masugpo natin ang mga krimen sa ating bansa. Siyempre sa ating mga boss, ang pakiusap ng Volunteer Against Crime and Corruption ay kung meron tayong nalalaman na krimen, kung meron tayong nakikilalang kriminal, baka pwede nating ipagbigay alam agad sa ating authority na itong tao na to, ang pagkakaalam ko dito, riding in tandem to, itong tao na to, drug lord to, puser to. Kung nalalaman po natin na ito yung mga kriminal, as early as possible, isumbong na natin sila. Dahil baka bukas, ang biktima na mababasa natin sa dyaryo, mapapanood natin sa TV, madidinig natin sa radyo, ay mga mahal natin sa buhay. O ikaw mismo ang biktima na. So, hindi kaya ng ating kapulisan ang ating kampanya against criminality. Kaya, dapat lamang na maging stakeholder tayong mga Pilipino. Tumulong tayo sa ating kapulisan, tumulong tayo sa ating authority, kung talagang gusto natin na magkaroon ng pamayanan na tahimik. Yan po ang hinihiling sa inyo ng Volunteer Against Crime and Corruption. At umasa din kayo na dito kami, patuloy na tutulong, lalo-lalo na sa mga biktima ng karahasan at biktima ng ating lipunan. Alright, maraming salamat. Yan si Mr. Martin Dino mula sa VACC, yan ang kanilang chairman. Maraming salamat, sir. Thank you. Okay mga boss, maraming pa tayong pag-uusapan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Good Morning Boss.